Sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan, makikita ang iba't ibang mukha ng buhay. Magkakaiba man ang estado, pero bawat isa may pinaglalaban. Bawat isa may kanya-kanyang kwento. Mayroong nagsisilbing boses para sa karamihang hindi magawang maglahad ng opinyon at saloobin. May ilan namang naniniwalang hindi pa huli ang lahat, na kahit na sino ay may karapatang mag-aral at matuto. May iba na binabaliwala ang kilometrong layo makapasok ng sa eskwela. Mayroon din namang pamilyang masasandala na ang turing sa mga kaklase at kaibigan. May ilan namang hindi alintana ang hirap na dulot ng pisikal na kapansanan. Marami namang puhunan ay talento upang maipagpatuloy ang pag-aaral at maabot ang pangarap sa buhay. Sinasabing ang edukasyon ay isang karapatan at hindi isang pribilehiyo. Kaya sadyang napakapalad ng mga kabataang nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral at makatungtong sa kolehiyo. Sa katunayan, ayon sa kalihim ng kagawaran ng edukasyon, sa bawat 100 na mag-aaral na pumapasok sa unang baitang, 66 lamang ang nakakatapos ng elementarya. 58 ang tutuloy sa unang taon sa high school at 43 lamang dito ang makakapagtapos sa sekundarya. 23 ang papasok sa kahit anong kurso at 14 lamang mula dito ang makakapagtapos sa kolehiyo. Isang katotohanang ang magandang edukasyon sa ating bansa ay napakahirap abutin. Ito marahil ay dahil sa kahirapan maging ang pagtaas ng matrikula sa parehong pampubliko at pribadong paaralan. Idagdag pa natin ang mga problemang kinakaharap gaya ng kakulangan sa libro, silid-aralan, kakulangan at mababang sweldo sa mga guro na hindi kayang tapatan ang patuloy na dumaraming bilang ng mga estudyante. Kung ating babalikan, taong 2005 to 2006, nagkulang ang mga pampublikong paaralan ng 49,699 na guro, 57,930 silid-aralan, at 3.48 milyon na upuan. Napakalaking diferensya kung ikukumpara noong 2001 to 2002 na ang kulang na silid-aralan ay 8,443 lamang at 2.11 milyon na upuan. Sa itong patunay na mahina at hindi sapat ang suportang binibigay ng pamahalaan sa sistema ng edukasyon. Isa ang K-12 sa inaasahang magdudulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ang kakulangan sa libro, silid-aralan, upuan at mga guro, o sabihin na natin ang kakulangan sa suporta ay napakalaking problema na dapat masolusyonan. Ngunit hindi dapat ito maging hadlang para tayo ay mahubog bilang isang tao at upang maabot natin ang ating mga pangarap. Kaya sa mga pagkakataong humaharap tayo sa mga pagsubok ng buhay, pinapaalalahanan tayo na magtiwala at maniwala. Hindi tayo maaaring magpatalo sa mga problema dahil dala natin ang responsibilidad bilang mag-aaral, bilang kapatid, bilang anak, bilang mabuting mamamayan, at para sa iba, bilang magulang at asawa. Gamitin natin ang edukasyon dahil isa itong karapatan at hindi pribilehiyo.